Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayong linggo ito ang Ascension o kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan. At ito nagbibigay sa atin ng ligaya at pag-asa dahil sa tagumpay na nakuha ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, binigyan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ganito ang nakasulat, na ang Mesiyas ay kailangang magdusa at mabuhay na maguli sa 3 araw. At sa pangalan niya ay ipangangaral ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. At narito, ipadadala ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't magsitigil kayo sa lungsod hanggang sa masangkapan kayo ng lakas na galing sa itaas. Pagkatapos dinala sila sa labas na patungo sa Betanya at itinaas ang kanyang mga kamay upang basbasan sila. Samantalang binabasbasan sila ay humiwalay sa kanila at napailang lang sa langit. Pagkatapos na sumamba sa kanya, bumalik sila sa Jerusalem, taglay ang malaking galak at palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Salamat sa Diyos, natapos na ang aking misyon. Ito ay pabuntong hininga na sinabi ni Teresa pagkatapos niyang mag-check-in sa airport ng Dubai pabalik sa Pilipinas. Siya ay nangarap at nagtrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos na gumraduate, ang isa nilang anak, kaisa-isahang anak ng kanya at ng kanyang asawa. Siya nagkaroon ng 5 years contract sa ibang bansa. At ito lamang ang paraan na naisip nilang mag-asawa upang makapagpatuloy ng pag-aaral ang kanilang anak na si Alex. At ngayon nga sinasabi niya, natapos na ang aking misyon after 5 years sapagkat siya ay pabalik na sa Pilipinas permanently sa kanyang pamilya kasabay ng graduation ni Alex sa susunod na linggo. Minamahal ko mga kapatid, naroon ang kaligayahan niya sapagkat natupad niya ang kanyang misyon. At ganun din, natupad din ang misyon ni Alex sa kanyang ina na siya makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Minamahal ko mga kapatid, ganito rin ang kwento ng Ascension. Mission accomplished, natapos na ang misyon. Sapagkat napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo na ang Mesiyas, pagkarang siya'y mamatay at muling mabuhay, ay babalik sa kalangitan. At dito nga ang ating Panginoon sa kapistahan ito ay bumalik sa kalangitan. At siya ay naupo sa kanan ng Ama, kung saan nararapat na doon siya sapagkat siya ay ito ang trono ng hari ng sanlibutan. Naroon ang kaligayahan niya sapagkat natapos niya ang kanyang misyon. At naroon din ang kaligayahan ng Ama sapagkat ang kalooban niya para sa kanyang anak ay natapos na. Ganito ang kaligayahang naranasan ni Teresa at ni Alex pagkatapos silang magawa ang lahat ng kanilang misyon o gawain. Pero sa mga alagad, ang asensyon na ito ay nagdudulot sa kanila
ng kalungkutan, sakit at pait, sapagkat ito ay tanda ng katapusan. Katapusan, subalit mayroong simula para sa hinaharap. Katapusan sapagkat hindi nila makikita ang makakasama ng ating Panginoon physically. Yung pag-alis niya sa papuntang langit ngayon, pagkatapos na sila ay basbasan, yun na ang katapusan na sila ay magkikita physically. At dahil dito yung paghiwalay na ito ay napakasakit sa kanila. Kahit makikita natin sa unang pagbasa, sa Gawa, Aklat ng mga Gawa, chapter 1, verses 1 to 11. Ang mga alagad ay nakatingala sa langit. Sila ay tulala. Katulad ng paglisan ng experience natin ng paglisan ng isa sa ating minamahal sa buhay. Ito man ay pag-alis, ito man ay kamatayan. Na tayo ay nawawala sa ating sarili, na tayo natutulala sapagkat yung kasama natin, yung mahal natin ay mawawala sa ating buhay. Ganon ang karanasan ng mga alagad. Kaya nga't napakaliwanag na sinabi sa kanila ng anghel sa unang pagbasa, mga taga-Galilea, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit? Si Jesus na umakyat sa langit ay muling babalik sa inyo. Kaya itong pag-asa ngayon, pag-asa na muling babalik. Kaya yung dapat kalungkutan nila ngayon ay magkakaroon ng pag-asa. Katulad din dito sa sulat sa mga Hebreo, chapter 9, verse 28, na sinasabi dito na si Jesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa kasalanan ng mga tao ay muling babalik upang magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tapat at umaasa sa kanyang pagbabalik. Kahit naroon lahat, minamahal ko mga kapatid, kalungkutan, subalit may pag-asa. At ang pag-asang ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Napakaganda nga, sapagkat dito ipinangako ng ating Panginoon. Ipinangako niya na ipapadala niya ang Espiritu, ipapadala ng Ama ang Espiritu, at siya ang magbibigay ng lakas sa lahat ng mga alagad at tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ascension ay simula ngayon ng malawakan na pakikiisa ng Diyos sa sanlibutan. Ito ang misyon na ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At kung titignan natin yung Gospel ni San Mateo tungkol sa ascension, sinasabi niya, humayo kayo sa lahat ng bansa. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. At alalahanin ninyo, ako ay sumasa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Matthew 28 verses 18 to 20. Ito'y napakaliwanag na ito ang simula ng misyon ng mga alagad. At kasama sa misyong ito ay ang ating Panginoon pa rin sa pamagitan ng Espiritu Santo na napakaliwanag na sinabi niya, magbibigay sa inyo ng lakas, magbibigay sa inyo ng tulong upang ipangaral ang lahat ng itinuro ko sa inyo. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, ang asensyong ito ay patunay sa atin na tayong lahat ay may kaligayahan, na tayong lahat ay may pag-asa. Sapagkat kung ang ating Panginoon na siyang ulo ng simbahan at tayong lahat ay mga membro ay nakarating sa kalangitan, sa kanan ng Ama, tayong lahat ng mga membro rin ay maaring makarating sa kalangitan, sa piling ng ating Ama, upang tayo ay bigyan ng kaluwalhatian bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga sa pagdiriwang natin na ito ng kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon,
Sana ang pag-asa natin ay laging naroon. Ano man ang ating nararanasan ngayon, ito man ay mga pagsubok sa buhay na halos napakahirap nating sagutin o malampasan. Ito man ay mga sakit natin personally, o ng ating mga kaibigan, o ng pamilya natin. Ito man ay kamatayan na nararanasan sa ating paligid. Tayong lahat ay may pag-asa. Magtatagumpay tayo sa kabila ng lahat ng ito, sapagkat ito ang naranasan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng kamatayan, ay nagtagumpay pa rin siya. Iyon ang assurance ng ating pag-asa sa lahat ng ating nararanasan sa daigdig na ito. Subalit kasama o kasabay ng pag-asa ito ay paalaala sa ating lahat na tayong lahat ay dapat maging buhay na saksi ng aral ng ating Panginoon. Na sa ating pangaral ay hindi lamang salita, kundi ang mismong buhay natin ay siyang halimbawa ng aral ng ating Panginoon. Dito lamang natin matutupad ang ating misyon na ipalaganap natin ang banal na ebanghelyo, gawin natin mga alagad ang lahat ng bansa. Kaya nga't sana, minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa linggong ito, sana yung ating gawain ay tukdi natin na maibahagi natin ang kaligayahan at pag-asang ito sa lahat ng tao upang tayong lahat ay maging anak ng ating Panginoon na siyang naroon sa tunay nating kaluwalhatian sa langit kung saan naroon ang ating Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo, Panginoon. Sumayin niyo rin. Sa ating pagninilay-nilay sa kapistahan ito ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, sana tayo ay mawala ng pag-asa sa ating buhay, sapagkat laging kasama natin ang ating Panginoon. Panginoon na nagtagumpay, Panginoon na nakarating sa kalangitan. Tayong lahat din ay makakarating kung saan siya tumungo sa kaharian ng ating Ama. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, punong-puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos.